Samantala, ikinabahala ni United States President Donald Trump ang pagtaas ng bilang ng mga naitatalang krimen sa ilang lungsod, partikular na sa Chicago at Portland. Kung hindi raw matitigil ang mga karahasan, baka mapilitan si Trump na ipatupad ang Insurrection Act o puwersang militar. Narito ang balitang abroad ni Son Santiago. Ipinahayag ni US President Donald Trump ang kanyang pag-aalala sa patuloy na pagtaas ng krimen at kaguluhan sa ilang pangunahing lungsod sa Amerika, partikular na ang Chicago at Portland. So when you look at Chicago, they've had probably 50 murders in the last 6 or 7 months, 8 months. Many people shot, like almost any city in the world. You could on fire. Portland's been on fire for years, and not so much saving it. We have to save something else because I think that's all insurrection. Sa isang press briefing sa White House nitong Lunes, sinabi ni Trump na kailangan na niyang kumilos kung hindi kayang panatilihin ng mga lokal na opisyal ang kaayusan sa gitna ng mga umanong krimen. Ito ay matapos ang mga ulat ng rumaraming bilang ng mga hanay ng guard troops sa iba't ibang lungsod sa kanilang bansa. We're going to make them safe. So you make Chicago really great again, and we're going to stop this crime. Then we're going to go to another one, and we're going to go city by city. We're going to have safe cities. And it was so great that we... Samantala, kung magpapatuloy ang mga kaguluhan, kinokonsidera naman ni Trump ang posibilidad na gamitin ang Insurrection Act, isang federal law na nagbibigay daan sa paggamit ng puwersang militar sa panahon ng matinding kaguluhan o national emergency. Dito, may kapangyarihan sila na direktang mang-aresto ng mga sibilyan. Necessary. So far it hasn't been necessary, but we have an Insurrection Act for a reason. If I had to enact it, I'd do that. If people were being killed and courts were holding us up, or governors or mayors were holding us up, sure, I'd do that. I mean, I want to make sure that... Ang mistulang panggigipit ni Trump umani ng punamula mismo kay Illinois Governor J.B. Pritzker nito ring Lunes, na inokusahan si Trump ng paggamit sa militar para umano paigtingin ang kanyang militarisasyon. Donald Trump is using our service members as political props and as pawns in his illegal effort to militarize our nation's cities. Depiction of Chicago as a hellhole, a war zone, and the worst and most dangerous city in the world was just complete BS. He clearly has... Kasabay nito, nagsampa ng kaso ang Illinois at lungsod ng Chicago laban sa administrasyon upang harangin na pagdedeploy ng Illinois Guard Troops at Texas Guard Troops sa kanilang lungsod. Gayunpaman, inuulat naman nitong Martes na daan-daang troops mula sa Texas National Guard ang nakadeploy na sa isang military facility sa Chicago. Samantala, pansamantalang ipinagbawal ng isang korte sa Oregon ang pagpapadala ng mga hanay sa Portland. Matatanda ang ilang buwan na ang nakalilipas na una na magpadala ng mga National Guard troops si Trump sa Washington, D.C. dahil sa mga kaparehong ulat umano ng tumataas na krimen doon, bagamat ayon sa mga report, bumaba na ang bilang doon. Tinawag niya na rin ang Chicago bilang murder capital of the world at matagal nang isinapubliko ang kanyang kagustuhan na magpadala rin ng mga troops sa lungsod. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.